Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. Dinagsa po ng kilos protesta ang makasaysayang tulay sa Maynila papuntang Malacanang. Nakaalerto na naman ang mga pulis doon na tila pasugod ang mga nagrarally. Nako po mga kababayan, nakakagimbal ito. Kasi po bukas, may matinding rally na naman na people power. Hanggang November 30 po ito. Dahil po sa nangyayaring korupsyon na pagnanakaw sa bansa natin na mga involved ay mga politiko, congressman, puro congressman, senador. Tapos, itong Blue Ribbon Committee, wala na. Pinatay na po. Ginawa ng Sarsuela. Ito po yung plano nila. Kaya sinabi nila na wala munang Blue Ribbon Committee investigation kasi nga gusto nilang ipaikot yung issue kay Sara Duterte. Kaya itong si Remulla, Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, nagsama-sama para po ipin down po ang issue ng flood control sa issue ni Sara Duterte sa SALEND. So ngayon mga kababayan, pati si Senador Marcoleta galit na rin sa mga ito. Kasi talagang bistado, nahalatado na merong tinatago. So ngayon, tignan po natin itong nangyayaring kilos protesta, nakakagimbal po. Kasi pati mga Marines, mga general, retired general, na talagang nagbabalak po na magkaroon ng revolusyon, kudeta, na talagang inamin po ng AFP, kumpirmado, hindi ito fake news, na talagang nagpunta doon at nakipag-meeting na nililigawan po sila na magkaroon ng revolusyon para palitan ang gobyerno. So ngayon mga kababayan, binabalot na naman tayo ng mga kilos protesta kasi nga po gusto po ng Blue Ribbon Committee, itong liderato ni Tito Soto, ay makalimutan na ng taong bayan itong flood control. Kaya tinigil. Ngayon po, eto na ang mga rallyista. Galit na galit at papuntang Malacanang. Eto po. Sa pakanan ng makasaysayang tulay na ito, nasaksi sa di na mabilang na pagkilos ng mamamayan sa maraming napakahalagang yugto sa kwento ng ating bayan. And now, here we are at another important historical juncture. Ang sumambulan na iskandalo sa mga anomalyang paggamit ng flood control fund ay naglantad ng isang katotohanan matagal na nating alam. Dapat lamang na tayo ay magaling din dahil ilang dekada nang inaabuso, pinagsasamantalahan at pinagkakakitaan at ginawang palagakasan ng pribadong sektor at ng mga kumpanyang gaya ng Meralco ang sektor ng kuryente sa bansa, kung ang ating kongreso at ibang sangay ng gobyerno ay kinamumugaran ng mga buhaya. Grabe, mga kababayan. Ganyan po ang sitwasyon ang dami nila. Libo-libo po ito mga kababayan na taong bayan ay nagagalit na talaga. Grabe na ito mga kababayan. Talagang galit na galit ang mga tao dito. So ngayon po talagang gusto nilang mawala itong issue ng flood control. Gusto nilang maglaho na lang mga kababayan. Nakita nyo naman ang ebidensya. Biglang tinigil ni Tito Soto na pinag-uusapan daw muna nila yung budget. Ano, para may makorap kayo. O, di ba mga kababayan? Saan na pupunta ang ating bayan dito?
Paano tayo makakausad kung pati mga nakaupo sa Blue Ribbon Committee ay mga protector ng mga buhaya? Mga kababayan, kayo na humusga dito. Yari na tayo dito. Talagang gusto nilang mawala talaga ang issue ng flood control. Di ba mga kababayan? Talaga naman. Diyos ko Lord. Ano nang mangyayari sa atin? So ngayon po mga kababayan, talagang itong ginagawa ng mga kababayan natin na nagkikilos protesta ngayon. Ayan si Engineer Berto ito, mga kababayan. Ang dami, libo-libo ito, mga kababayan. Mula sa Freedom Concept Coalition. Galit na galit ang mga Pilipino dito. Talagang galit na galit ang mga Pilipino. Sa nangyayari ngayon. So ngayon po mga kababayan, tignan po natin itong si Senador Marcoleta. Ano pong masasabi niya dito sa kay Tito Soto? Masusuplak na naman ni Senador Marcoleta ang mga ito, mga kababayan. Kasi nga talagang halatado at bistado yung kanilang mga ginagawa eh. Sa laro? Manggigigil talaga kayo eh, mga kababayan ko eh. Kahit saan, nanggigigil ang mga taong bayan eh, sa nangyayari ngayon. Diyos ko Lord, wala nang nakalimutan ng flood control. Kinalimutan na ng tuluyan. Mga kababayan, di ba? Sino bang hindi magagalit dito? Kasing Blue Ribbon Committee ito. O, tignan nyo po, ito na. Ito na si Senador Marcoleta. Nako, talagang mababakbakan ng mga school bukol dito. Ito po si Senador Marcoleta. Babakbakan ang mga bobo na mga school bukol na binabaluktot ang batas. Ito po. Separation of powers. Oh. Halimbawa, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and from any other public authority. Parang kang independent, ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo, huwag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado ko ibigay mo dokumento. Kailangan na, dalhin mo rito si Hernandez. Humaharap nga sa kanila. Wala ba kaming karapatang tumanggi? Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice. Mga kababayan, halatado naman kasi ang ginagawa nila. Kunwari may ICI. Kunwari Independent Commission. Ito lang po ay magiging palamuti. Magiging palabas lang po ito na kunwari itong si Dayunyor may ginagawa. Kasi pagmamalaki ng kanyang mga vlogger, one of the history daw na isang pangulo nagbulgar ng corruption. Sabi ng iba kasama siya. Mga kababayan, nagbulgar nga, wala namang ginagawa. Puro pagtatakip naman. Pinsan naman ang nasasangkot. Mga cronies ang nasasangkot. Tignan nyo mga kababayan. Diba? Wala talaga Tapos may ICI. Tapos sekreto naman. Kaya nga pati Iglesia ni Cristo, hiniling na gawing ipalabas sa telebisyon ang nangyayari para hindi pagmula ng gulo at pagkabahabahagi. Gusto nila itago.
Ayaw daw nilang magamit sa public execution. Ayaw nilang mabash kaya tinatago nila. Ay baka magamit sa sa fake news. Anong gusto nyo mangyari? Itatago nyo. Kaya kayo soplak lagi kay Marcoleta. ICI, mag-umayos kayo. Galit na ang taong bayan sa inyo. Yung vlogger nila na si Auntie Claire, todo puri sa ICI. Tinanggal naman si Magalong. Kasi nga, ayaw nilang mabuko sila. Diyos ko. Grabing grabing nangyayari ngayon sa gobyernong ito. Puro pagnanakaw. Puro pagtatago. Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ka ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alang namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Yan mga kababayan, dyan magaling si Lacson. Pag binakbakan ni Marcoleta ng harap-harapan, parang pusa na napapaihi sa takot. Silence is the key daw. The louder guy in the room is the weakest. Nagbitbit or nagbuhat ng bangko na siya daw yung magaling. Matagal na daw siyang chief PNP. Matagal na daw siyang investigator. Siya daw yung pinakamagaling, parang balimbing, parang galing-galingan na walang utak. Pag binabakbakan ni Senador Marcoleta, tahimik sa harap-harapan. Pero tatakbo sa FB, sa Twitter, doon magchichismis para pakinggan kanyang mga tauhat, mga bata. Tas babakbakan si Marcoleta. Parang yung mga kababayan, yung parang yung kaklase mo. Sige nga. Awi nga kayo ng kuya ko. Sige nga. Laban nga kayo ng kuya ko. Ganon si Lacson eh. Sige nga, kaya mong kuya ko. Lacson, kung matapang ka, harapin mo si Marcoleta. Huwag kang magtatago sa social media. Tapos sasabihin mo, weakest link. The louder person in the room is the weakest guy. Ano yun? Kung matapang ka, harapin mo si Marcoleta ng harap-harapan, makipagdebate ka. Hindi yung sasabihin mong mayabang, nanggugulo. Sinong nanggugulo kayo? Nangagaw kayo ng posisyon. Imbes lang habulin nyo yung nagsasabi ng totoo, yun yung ginugurgur nyo. Si Gutesa, tinatago nyo ang katotohanan. Yun pa yung pinaimbestiga. Yun pa yung pinasugpina. O ngayon, mga kababayan, itong si Remulla, itinilaga ni Mimi M. Para habulin si Sara. Imbis na habulin yung mga garapalan ngayon na nagnanakaw, aba, parmali ang hinahabol. Parmali ang inaatupag. Bakit? Para si Sara hindi makatakbo sa Pangulo sa 2028, mga kababayan. Kaya ginugulo ni Remulla ang buhay ni Sara. Yan yung plano nila ni Mimi M. Bistado ang gawain nyo. Kaya nababakbakan kayo ni Marcoleta. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliber mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privilege speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba?
Please, let Please me your wait ears. for me. Alam nila nasa agenda eh. O, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talagang Pagkatapos umalis. sasagot siya sa Twitter. Tama ba yun? Eh, nawawala na yung ginagawa siya sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagisan nito, pagalingan ito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita. Yan. Kasi nga, Senador Marcoleta, hindi kaya ng utak nung apat. Erwin Tulfo, gustong maging Blue Ribbon Chairman. Anong alam niyan? Di ba mga kababayan, Ping Lacson nag-resign dahil duwag. Tapos ayaw makipagdebate kay Marcoleta. Ang Senado, open forum yan. Hindi sa social media yung chismisan. Hoy Lacson, makinig ka. Huwag kang magtatago sa Twitter. Kung gusto mong makipagbakbakan kay Marcoleta, harap-harapan mong bakbakan. Hindi magtatago sa FB. Hindi magtatago sa Friendster. Hindi magtatago sa Instagram. Puro ka chismis, bakbakan mo si Marcoleta ng harap-harapan para hindi ka masabing duwag. Hindi takot. Ganon ang tunay na matapang. Hindi yung galing-galingan na tapang-tapakan, na galing-galingan na walang alam. Naiinggit ka masyado kay Marcoleta. Inggitero. Pati yung si Ben Tulfo, inggitero. Sobrang inggit niya kay Marcoleta. Sinasabi ba naman na si Marcoleta, partisan daw. May kinikilingan daw. Hoy, Ben Tulfo, makinig ka. Dapat kasi naging senador ka, hindi yung nakikisenador ka. Pasikat ka din na walang alam, parang yung kapatid mong dalawa. Huwag mong sasabihin na partisan si Marcoleta. Yung utak mo malayong-malayo sa katalinuhan ni Marcoleta. Magaling ka lang maggaw-ngaw. Kagaya ng kapatid mo na si Erwin Tulfo. Na bending dalo. Tama yung sinabi mo. Hindi dapat si Erwin Tulfo kasi nga pagtatawanan namin. Gagawin naming pulutan sa aming mga channel. Anong alam niya sa mga legal na usapan? Baka simpleng preamble, hindi alam. Explain. Diba? Simpleng ponente, baka hindi niya alam ito. Simpleng 1987 Constitution, hindi alam i-interpret. Hindi porke marunong kang magbasa, marunong kang hindi mo kayang i-interpret ang batas. Hindi nyo kaya ang utak ni Marcoleta. Di ba mga kababayan? Ang mga tulfong ito galing-galingan. Sama-sama kayo. Kahit sama-sama kayo, sa utak ni Marcoleta, gagawin lang kayong pulutan sa debate. Hindi ko kayo binabash. Pero pag binash yun si Marcoleta, kakampihan ko si Marcoleta. Wala kay sa katwiran eh. Sasabihin mong partisan si Marcoleta. Ba't hindi ka nanalong senador, Ben Tulfo? Minsan okay ka, minsan hindi eh. Minsan, kagaya ka din ng mga dilawan, pinklawan ang utak. Dati idol kita pero ngayon hindi na. Magaling ka lang sa chismisan. Magaling ka lang ng mga maliliit na tao. Pero pag malalaki na, duwag ka na. Ba't mo kinakampihan yung mga buhaya? Nakita mo naman, tinatago ni Ping Lacson ng tunay na katotohanan. Hinaharang itong si Gutesa. Tapos Erwin Tulfo, ilalagay na Blue Ribbon Committee, di naging sarswela ito. Mga bugok. Kakabwisit. Dapat magsenador ka muna bago ka magmagaling, Ben Tulfo. Huwag kami. Kasi pag naging senador ka, parang malayo.
Isa ka rin sa gagawin naming pulutan sa aming channel. Pag-uusapan din namin ang iyong parang Erwin Tulfo lang. Parang Ping Lacson, parang Tito Soto, walang alam. Eh, sorry, Ben Tulfo, kasi tinitira mo si Marcoleta eh. Eh, di ikaw din namin ang gawin namin pulutan. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kayang siraan si Marcoleta. Basta may batas. Laging katwiran ng mananaig. Huwag nyo kaming gawing accent nyo. Hindi kayo bagay, hindi nyo bagay mag-English. Mga, tawag dito, yung kapatid niya, yabang. Itong Erwin Tulfo, bending dalo. Makapagsalita, yabang. Wala namang alam. Katulad ka rin lang namin na vlogger, na vlogger-vloggeran. Naging senador ka lang. Ewan ba namin, ba't ka nanalo? Kakabwisit. No. Kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate yes. ng pakipagtagisan sa floor. Oo, di ba nakipagdebate naman sila talaga? Oo, di inarap ko naman silang lahat eh. Oo. Nag-privilege speech kayo, tapos nanong kayo. Oo, hindi ba? 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Na-harmonize naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako. Nandun na yun eh. So, yan po mga kababayan, ang mga issue. Binabanatan si Marcoleta dahil po sa kanyang asawa. Kinakabit po sa mga diskaya. Ginagamit din ng mga kalaban ni Marcoleta ang kanyang reliyon para siraan siya. Dahil Iglesia ni Cristo si Marcoleta, tinitira nila si Marcoleta. Kahit anong gawin nyo, mga basher, mga kupal kayo, ipagtatanggol namin si Marcoleta kahit madami kayo, hindi kami takot sa inyo. Ipagtatanggol namin ang aming senador na Marcoleta na may katwiran. Dala-dala ang tunay na aral ng isang Kristiyano na mabuti ang hangarin. At mabuti ang konsensya, hindi gaya nyo, mga may pinagtatakpan. Nagagalit sa inyo mga retired general eh. Kaya gustong may magkudita kasi nga, bulok ang sistema. Galit na galit ang mga tao sa inyo. Mga kupal kayong mga buhaya kayo, nakakabwisit kayo. Tapos ngayon, tinigil nyo ang Blue Ribbon Committee. Ngayon, problema nyo kung sino ang tatayo bilang chairman ng Blue Ribbon. Wala namang alam. Inagaw kasi ang posisyon kay Marcoleta ngayon, problemado sila. Ngayon, itry nyo si Erwin Tulfo. Nako, mapupulutan siya ng social media. Sinasabi ko sa inyo. Baka simpleng batas, hindi niya alam i-interpret. Dapat si Lito Lapid na lang naging Blue Ribbon Committee kaysa kay Erwin Tulfo. Bagitong bagito. Simpleng batas, hindi alam. Bending the law. Sometimes you have to bend the law. Kakabwisit, yabang. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po na marami. Isang like, isang share po, isang subscribe. Pakisubscribe nyo po ang ating YouTube channel. Itong ating vlog na ito ay talagang marami kayong matututunan. Marami kayong malalaman dito. Nakapalpakan ng mga buhaya. Pag mabuti ka, pupurihin kita. Pag hindi, mamalasin ka. Dahil ibabash kita. Diba mga kababayan? Kaya si Marcoleta, nire-respeto namin. Magaling kasi. Hindi abusado. Hindi corrupt. Hindi protector. Kayong mga kupal, kayong mga itbulagaan dyan, kayo yung mga nagpapasama ng imahe ng gobyerno eh.
Si Lacson, dati na palang protector. Si Marine Captain Nicanor Faeldon, nagsalita na. Galit na galit kay Lacson. Yung anak pala nito, smuggler. Inarbor, ang ginisa si Faeldon, si Kirubin, si Gutesa. Kasi nga, ayaw nilang malaman ng katotohanan. Mga kababayan, yan lamang po, mabuhay.